Mga kababayan, dito naman tayo sa isang episode ng ating pinag-usapan patungkol muna sa Sabongeros. Sa pinakahuli sa Sabongeros ay itong sinasabi ngayon na nagpahukay si Rimulya ng tatlong kalansay ng bangkang tao doon sa sementeryo ng Laurel, Batangas. At ayon ito sa Sepulturero ay nilapit ito sa kanya na may mga pulis lumapit sa kanya na pinapalibing. Walang formal na bindisyon ng pari o pastor o imam. Basta kay inilibing lang, hindi malaman ang pangalan kung sino-sino mga ito. So, ito'y nahukay na kanina, nakuha na yung mga bangkay, yung mga skeleton o di kaya ang mga kalansay at eksaminin na ng pulis, inilagay na sa body bag at dinala sa laboratorio ng Soko sa Kamkrami at alamin na kung ito ay buto ng tao nga. At isa pa, iko-connect ito kung may kamag-anak ba ito ng mga nagrereklamong mga biktima o kamag-anak na mga sinasabing 34 na sabongeros na nawawala. So dito malalaman kung paano ang sitwasyon nito. Maliban diyan ay may nakuha na rin dito na bago pero kanina wala sila nakuha pero may naipon na rin sila na balakang nakuha. Sila Dr. Yung Colonel Sophie na balakang ng tao. So kung tao man yon at malamang tao ay malalaman ngayon kung may kamag-anak ba yan o isa ba yan sa mga nawalang sabongero pag matapos magkaroon ng DNA testing, deoxyribonucleic acid test. Okay? Kasi ang DNA test, yan po ang sa siyensya o sa agham, yung tanging paraan para malaman mo kung yung kamay mo na naputol na wala ay hanapin pag kinulikta ay kukunan ka ng sample sa kahit saan sa parte ng katawan mo kung ikumpara kung pareho ang DNA na struktura at kung pareho, yan nga, dyan ang galing. Ito rin ang technology na gagamitin dito sa mga buto na tagpuan sa lawa ng Taal at habang magpapatungo na sa ikalawang quadrant, kung quadrant hatiin mo bilog, hatiin mo sa apat, ang isang hati niyan ay quadrant. So natapos na nila itong isang quadrant. So dito na sila papunta sa pangalawang quadrant. At wala na sila iba pang nakita sa first quadrant. So mukhang malayo na itong second quadrant, hindi ka third quadrant. Magkatabi yung first, fourth, hindi ka fourth, at saka third, at saka second. So titingnan natin kung ano meron din. Pero at least may development na rin na nakuha. Tapos base rin sa impormasyon ng mga supposedly mga pulis ito na bumaliktad na nakipagsikreto na nakipagtulungan sa Department of Justice, itinuro yung tatlong kalansay na binaon at kinausap yung Sepulturero at itinuro nga, nakuha nga. So yan po ang may ngayon, ang update po sa paghukay ng mga kalansay. Pero may pagka-irresponsibilidad dito na nangyari sa ginagawa ng Department of Justice Secretary natin. Na iapila yung pagkawala ng yung absuelto kay Dilema na pangalawang beses ay inutos niya rin ito. Nagsalita naman ito na yung mga drug war daw ng mga sabongero na yung mga drug war na mga pulis daw ginamit para magkwento sa kung mag-drug war. Ibig sabihin po may ebidensya ka na mayroong drug war victims. May ebidensya ka may Mr. Remulla na nakuha na mayroong drug war na mga pulis na pumatay sa drug war. Eh kung sinabi mo yan, ibig sabihin po may ebidensya ka. At bakit wala kang sinampang kaso laban sa mga itong pulis kung mayroon ka palang ebidensya laban sa drug war? Kasi para mo sabihin na luhi ka na yung mga pumatay sa drug war ay siya rin pumatay sa sabongero, ay dapat alam mo kung paano pinatay sa drug war at para ikumpara mo
nga pareho nga dun sa sabongero. Hindi ka pa nga kumpleto ang hindi pa kumpleto ang iyong detalye patungkol sa drug war sa sabongero, nagkwento ka na naman. Ano bang klase ito, Remulla? Pakiwari ko sa akin lang po ay pilit mong idinadawit si Duterte sa sabongero na kahit napakalayo. Sabi pa nga ni Duterte, it's preposterous nung sinabi sa kanya nung kanyang anak na si Sara Duterte na namasyal kahapon sa kanyang tatay at sinumbong niya si Remulla na pilit dinidikit yung mga sabongero na wala doon sa drug war. So it's preposterous. Ay, ano bang klase talaga? Why are you there in the first place to begin with, Mr. Remulla? Are you for justice of the people or are you there to pin down the Dutertes using sabongeros? Eh di ko lang alam kung sino nakikinig sa akin na maniniwala ba may kinalaman ba si Duterte dyan sa sabongero na yan. Unang-una si Atong Ang ay matagal nang kilala na masanggano yan. At marami nang binabanatan yan, panahon pa ni Erap Estrada. Na alaala mo yun si Bintain, si Edgar Bintain na nawala noon sa casino. Yun, may kinalaman yung kay Atong Ang yun. Naalala mo si Chubby Chingson ay muntik nang pinapatay, pinambos. Yun, si Atong Ang nagbumagumawa noon. O naalala mo pala yung si Jose Yolo na negosyante na kasosyo niya. At bakit pinatay? Kasama dyan ni William Ang, ani Atong Ang, tinuturo ni Dungdong Patigunan, Padidungan, na si William Ang na kapatid ni Atong Ang kasosyo niya dyan sa pagpapatay kay Jose Yolo. At ang ginamit nila, dalawang riding in tandem. Yung isa nakakulong sa Mindanao. Yung isang driver sa riding in tandem dyan na ginamit, nandyan sa iyo ngayon. Sa driver din ni Atong Ang ngayon. So, ibig sabihin po, ay ang lalong ginugulo ni Remulla, pilit niyang dinidiin na walang kinalaman, very obvious naman dyan. At kung wala, kung meron man, yung mga pulis, kung ako matanungin mo, yung mga pulis na involved sa war drugs na dapat silang ikulong, ay ginamit din ni Atong Ang sa kanyang operation, sa kanyang operation disappearance ng mga mananabong. Para ang pakay niya, ituturo si Duterte ng papatay. Ganun lamang po nakita ko dyan eh. Kumbaga, naghanap si Atong Ang ng cover up. Di ba? Lahat naman tayo ngayon, kumbinsido na si Atong Ang talaga yung papatay dyan. It's a matter of evidence, hanapin na lang natin. Yan, kumbinsido lang ako, Atong Ang. Wala akong sinasabi na ikaw yun, pero kumbinsido lang ako sa mga lumalabas. At dito po, ay lumalabas din na yung abogada niya pala si Caroline Cruz ay isa din kasapi sa Alpha Group na nagdedesisyon na mag-raise hands kung sino ang payag na papatayin ng mga tiyupi. Kasama diyan si Gretchen Barreto. So dapat to i-disbar na to si Attorney Caroline Cruz, killer pala ito. Tapos ito is according to Dondon Patidungan. Si Attorney Caroline Cruz po, according to Dondon Patidungan, ay siyang gumawa ng affidavit of desistance na pinapapirmahan kay Dondon Patidungan kapalit ng 300 at hanggang naging 500 million na ibibigay sa kanya at aalis siya ng kusang loob sa Pilipinas. Yan po ang ngayon at dinugtong na rin si Congressman Sani Lagun ng Ako Bisaya Party List. Ay, unsa man ka dong, ganong nag-apil-apil man ka diri dong. Unsa man ka, oy, wala kay kwan, dili ka patawaron ni kwan, nila Lapu-Lapu og pananglitan mo bangon man sila Lapu-Lapu sa iyang libnganan. Ha? Kwan Mr. Congressman Sani Lagun. Ikaw pala kasama sa nakihati-hati sa buwanang kita na 70 million. Naghati-hati ka diyan, kasama po diyan tinuro ni Jolie Patidungan si Lieutenant General Junel Estomo na dating NCRPO chief na siyang tumulong sa amin para malutas yung kaso sa pagpatay kay Kaper Silapid.
Yun, tinuro din si Junel Estomo na isa rin sa nakikihati doon sa milyon-milyon na kinikita ng Alpha Group. So ito po ang sitwasyon. Ang problema ko lang dito po at bakit pilit dinadawit ni Remulla sa kaso ni Duterte sa drugs war. Remulla, para mo malaman na yung pumatay sa drugs war ay siya rin pumatay sa sabongero, ay dapat may ebidensya ka na alam mo paano pinatay mga sabongero. At may ebidensya ka rin kung paano pinatay mga war drugs victims. Ngayon, kailangan pag may ebidensya ka, sigurado ka na kung sino pumatay dito sa war drugs, sa drugs war, o sa drugs war. At sigurado ka na kung sino pumatay dito sa mga missing sabongero. Dapat ganoon. So paano mo masasabi na silang pulis na ginamit sa war on drugs ay sila din pulis ginamit sa sabongero kung wala kang ebidensya? Maliban na lamang sa ebidensya na pinasa ni Calamba City May councilor na si Arvin Manguiat, na kung saan sa kanyang pag-uusisa 2 beses po si inambos at 2 beses hindi siya tinamaan ng kahit isang bala, na nakaupo lamang siya sa kanyang sasakyan ng niratrat. Yung unang ambos kay Arvin Manguiat, talagang may anting-anting itong konsyal na to. Binanatan tad ng bala, 200 na bala ang pumasok at tumama sa kanyang sasakyan, pero ni isang bala walang tumama sa kanya habang nakaupo lang siya sa manibela. Tapos ang natumama sa kanya ay yung mga bubog lamang. Sa pangalawang ambos, mahigit 100 na bala. Ngayon, sa pag-uusisa niya, kasi dating pulis din siya, napag-alaman niya yung ballistic examinations na ginawa sa mga balinis na nakuha sa kotse ni Arvin Manguiat, ay kapariho din palang baril ang pinanggalingan ng mga bala o ng mga balinis na nakuha sa binaril na niratrat kay Captain Christopher Geronimo. So iyan po ang sitwasyon diyan. Kung si Police Captain Geronimo po ay binanatan ng kaparehong bala kay Manguiat, diyan po masasabi na totoo yung mga pulis na ginamit sa drugs war ay siya rin ang ginamit sa sabongero. Na yun sa aspeto kay, doon lamang nakalimita sa aspeto kay Arvin Manguiat. Hindi mo pwede sabihin na lahat ng sabongero ay mga pulis na ginamit sa war on drugs din ang gumamit, tapos sabihin mo parang gustong ipalutang ni Remulla na si Duterte din nagpapatay ng mga sabongero. What the heck? Ngayon, ang pumatay rin na isa sa HBT, tawag kasi doon kay Police Captain Christopher Geronimo, ay HBT, high value target sa panahon ng mga war on drugs. At saka HBT rin ito si dating police officer na si Edward Chavez. At pinatay din siya, yung balinis na nakuha rin sa katawan ni Chavez ay kapareho ding mga balinis na nanggaling sa iisang baril na ginamit laban kay Arvin Manguiat ng 2 beses at saka kay HBT target na Police Captain Christopher Geronimo. So ang akin na tanong dito, Mr. Remulla, wag mo naman iparehos ito sa anak mo na ginawan mo diskarte para ma-acquit na mabilis na trial, at alam mo pag ma-acquit hindi na pwede mabuksan. So ang ibig mo lang po sabihin dito ay masyadong halata po yung drawing mo, Mr. Remulla. Ang drawing mo, halatang halata na idadawit mo si Digong Duterte sa missing sabongero. Ay, maghunos dili ka, boying. Hindi ibig sabihin na kung ang baril ng ginamit kay Manguiat, iyon nga lang ebidensya mo eh. Wala ka pang ebidensya kung sa 3 kalansay na nakuha sa sementeryo ng Laurel ay kung mga pulis nga na ginamit sa war on drugs ang bumanat doon. Kasi unang-una, hindi naman natin alam kung paano naging kalansay yung mga inilibing na walang bendisyon at walang lapida doon sa sementeryo ng Laurel, Batangas. Ganon din po, Mr. Boying Remulla. Bakit mo
Yung mga buto na yan, oo, naniwala ako, mga buto ng tao yan. Bakit mo sasabihin na i-connect mo kay Duterte yan? Nakakahiya ka? Ay, sobra kang kakahiya. Paano, sino tuloy maniniwala sa maraming mga DDS na tuloy kumakampi, naging mas matapang para kay Duterte? Sa ginagawa nyo yun, kasi halata kayo na talagang inimbento nyo. O talagang idili ko naman talaga invento mga Wild West nga. Kung hindi Wild West, parang Wild Philippines. ang ginagawa ninyo Teka, sandali, inuman tayo. Pakinggan natin si Boy Rimulya dito. Ano talaga, hindi talaga ako bilib sa taong ito. Ang daming magagaling na abogado, bakit siya pang nilagay dyan? Yan ang tataka ako kay Bongbong. Wala ka na ba makita? Ha? O ito, pakinggan natin si Boy Rimulya. Pinahuhukay ng DOJ ang 3 bangkay na nilibing sa Batangas, kaugnay pa rin sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. At live mula sa Manila, nauna sa balita si Camille Samonte. Camille, bakit pinahuhukay ang mga labi? Bok, ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, tinitignan daw nila kung magtutugma itong DNA ng 3 bangkay na pinahuhukay nila sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Rimulya, 2020 pa inilibing ang mga bangkay na ito sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas dahil walang nag-claim na kaanak ng mga ito, pero hindi nga malinaw kung ano ang kaso nila at kung bakit sila pinatay. Pinapalibing ng mga pulis ang mga bangkay kung walang nag-claim na kaanak sa mga punerarya. Ibig sabihin, ang kinikwento ng 3 bangkay na natagpuan sa sementeryo ng Laurel na pinalibing daw ng mga pulis sa isa si Sepulturero at nilibing naman si Sepulturero kahit na walang mga bendisyon ng imam o pare o pastor. Kaya hinihinala nila, pero malamang totoo yan, konektado sa mga sabongero na wala yan. Kasi po marami ng pulis po na nagpapalibing ang sumikreto na lumapit kay Bunjing. Ngayon, maari naman, in fairness to Boying, kaya niya binabanggit na konektado sa war on drugs, itong mga sabongero pinatay, sapagkat siguro mga lumapit sa kanya mga pulis na napakilala at nagsabi na sila ay mga war on drugs din. At bakit hindi kayo kakasuhan kung war on drugs victim kayo para itutuloy at para wala ng kaso si Digong? Ang kaso ni Digong sa inyo dahil sa mga pulis na ito na pumatay. Ay mga buwakag kayo. Kung hindi na dahil sa inyong pamamatay, kung inaristo nyo lamang mga taong yan wala na sana ang problema yung war on drugs na yan. Kagaya, bakit hindi sundin ang Singapore? Puro aristo lang. Sa Singapore, walang patayan. Naubos naman ang lahat ng mga drugista sa Singapore. At puro aristo lang. Dapat sana ganun sinunod ninyo. O ngayon, kung nagsabi ba si Duterte, kung ako tanongin nyo, hindi ko masisisi si Duterte kasi may postura yan Kailangan leader ka, pakita mo na ikaw ay matapang para sundin ka ng mga tao. Kasi ngayon, sabi niya kill, ina-emphasize lang yan ang programa na makatotohanan. Hindi ibig sabihin na ipinapatay niyang tao. Ngayon, sinabi naman kayo, patayin nyo kung talagang papatayin din kayo. Ibig sabihin pag nanlaban. Pero aminin ko, maraming pumatay dyan na pinatay nila na kahit hindi nanlaban. At sino dapat managot yan? Si Duterte? Naku po, hindi. Kung ako tanongin nyo. Dapat mga pulis na yan na ginamit sa sabongero, sila din ang dapat karamihan dyan. At isa-isahin yan, i-identify yan. At lahat sila. At kung ako naman ang Department of Justice Secretary, napakasimple lang gagawin yan. Kukunin ko lang ang datos ng lahat ng mga tukhang operation sa panahon nagsimula sa 2016 hanggang sa ngayon, ay makukuha ko agad dyan. Kung nakasulat naman dyan kung sino mga pulis na sumama sa operation. At siyempre lahat ng sumama ay pakasuhan ko na kagad ng murder. Ganun lang ako simple. At sa ngalan ng batas ng ebidensya, kapag umamin ka na po na pumatay ka, ang bigat ng obligasyon na magpapatunay na wala kang kasalanan kahit na pinatay mo siya ay nasa umamin. Pag umamin ka na pumatay ka, nasa iyo na obligasyon ang magpatunay na hindi ka dapat magkaroon ng penalty ng dahil lamang sa pumatay kayo. Ganon po dapat ang simpleng gawin. Mr. Boyeng, pakinggan natin muna ito yung balita nito sa patungkol sa 3 bangkay na hinukay sa Lemery, Batangas.
Iniit din ni Remulla na iisang grupo lang ang nasa likod ng pagpatay sa war on drugs at pagkawala ng mga sabongero. Oh, anong ebidensya mo na isang grupo lang? Ha, may ebidensya ka ba na yung mga pulis na pumatay sa sabongero ay sila rin pumatay sa mga war on drugs? Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla. Pakinggan natin ang pahayag ng mga illogical na Department of Justice Secretary. Yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. Anong ebidensya mo nga? Na yung mga sabongero ng pulis, wala ka pang ebidensya sa mga pulis eh. Sa totoong kwento lang eh. Tapos nag-conclude ka na yung mga pulis nito sinususpitan mo ay sila rin ang ginamit sa war on drugs. Ano ka klase? Asan ang ebidensya mo? Ebidensya! 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 Saan, Boying? They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Hay, kailan illogical ang mga statement mo, Boying? Ha? May agenda ka talaga eh. Bok, nakipagpulong na rin si Secretary Remulla sa ilang kinatawan ng Japanese Embassy at hihingi na rin daw ng tulong ang DOJ sa gagawing DNA matching sa mga makukuhang bangkay sa Taal Lake at iba pang lugar na posibleng pinagdalhan nga ng bangkay ng mga nawawalang sabongero. Bok? Camille, ano namang reaksyon ni dating Pangulong Duterte dun sa pag-uugnay ng mga missing sabongeros sa kanyang drug war? Ayan, nagalit si Digong. Nasa kulungan ng Asdigong, dinadamit po pa dyan. Oo, Bok, sabi nga ni Vice President Sara Duterte ay nakasalukuyang na nasa dahig para nga bisitahin yung kanyang ama sa ICC detention. Tinawag daw na kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-uugnay ng kaso ng drug war sa nawawalang sabongero. Hindi na nagkomento tungkol dyan si Secretary Remulla. Ang sinabi niya lang ay posibleng ang iisang grupo lang ang nasa likod ng drug war. Ayan, umamin ka na, wala ka palang ebidensya. Sinabi mo lang pala posible. Ano ka ba, Remulla? Hey, Remulla! Killings at sa pagkawala ng mga sabongero. Bok? Okay, Camille, mukhang gusto rin ng House Quad Committee pasukin itong kaso ng mga missing sabongeros. Anong aasahan natin? Ayan na naman, Quadcom. Huwag mo na dalhin dyan si Benny Abante. Hindi nanalo yan. Gawin nyo pang chairman ng Quadcom. Naku, kakahiya ka, Benny Abante. Ayan kakahiya Yes, Bok, ayon nga kay Manila Representative Benny Abante, gusto nga nila isama sa Quad Committee hearing ang issue ng... Hindi ka nanalo, Benny Abante, second place ka lang. Ang first placer dyan, yung pinadisqualify ninyo na si Joey. Oy, kaya mas marami pa rin sa District 6 ng Manila ang ayaw sa'yo. Ganun na kasimple. Mga nawawalang sabongero sa pagbubukas ng Kongreso sa July 28, sakop daw ng hearing sa extrajudicial killings ang kaso ng missing sabongeros. Posible ring imbitehan ng Quadcom ang lumutang na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Manggulo ka na naman. Ulat ni Camille Samonte live mula. Nanggulo ka na naman, Nanggulo ka na naman, si Benny Abante. Ha? Ano sabi mo? Kilala mo ba, Benny Abante, si Pastor Rode Rabi? Ha? Naalala mo pa ba, Benny Abante, na gusto mo ipapangalan mo sa pangalan mo ang titulo ng lupa ng tatay ni Pastor Rode Rabi? Ha? Dahil sa inyong simbahan, ang gusto ni Pastor Rode Rabi ay gagamitin lamang ang lupa sa simbahan. Tapos gusto mo ipangalan mo sa iyo, ano kang klase Benny Abante ka talaga. Ipinapangalan mo sa iyo ang pwesto ng congressman na hindi naman nanalo. Ang nanalo diyan si Joey Luisoy. At ang kakaasar dito, managot ito, kakasuhan talaga dapat. Hindi ako makatulog kung may pera lang ako. Kakasuhan ko ito talaga to si Mr. Yung lahat ng commissioner sa Comelec, pati si chairman. Ha? Isusumbong kita kay Respisyo. Alam mo na, nasa kasong Co versus Etzret, sinabi na ng Supreme Court na ang sitwasyon ni Jose Ong Jr.
ay nakapareho sa sitwasyon ni Joey Oy ay natural-born Pilipino si Jose Ong. Ano sitwasyon ni Jose Ong? Nanay Waray, Pilipina. Tatay, Chinese. Minor pa lang si Jose Ong, naging naturalized tatay niya. So automatic, naging Pilipino siya. So hindi niya na kailangan manumpa. How can you naturalize a Filipino? Wala ka talagang kwenta. Kaya dapat i-disbar kayong lahat ng mga komisyoner dyan sa Comelec. Hindi nyo sinunod ang utos ng Supreme Court sa Co versus Itzret. Kapareho na sitwasyon ni Joey Oy. Si Joey Oy, nanay Pilipina, taga Batangas, Bulacan. O doon pinanganak sa Itsagi, Quiapo. Tatay, Chinese. 5 taon pa lang si Joey Oy, naging Pilipino ang tatay. At dahil sa Revised Naturalization Act, ang utos ng Itzret sa Supreme Court sa kaso na Itzret o Co versus Itzret ay ang batas na mismo ang nagpasumpa kay Jose Ong na magiging Pilipino natural born. Yung Commonwealth Act 63, Revised Naturalization Act, na nagsasabi kapag ang isang lalaki na hindi Pilipino ay manumpa bilang natural born citizen, ang lahat ng kanyang minor de edad na anak ay automatic Pilipino, kaya magiging natural born din. Kasi wala na silang, hindi na nila kailangan gumawa ng hakbang para magiging Pilipino. Yan po ang definition o kahulugan ng natural born na nakasulat sa 1973 Constitution at 1987 Constitution. Isa pa, ginamot na yan ng 1987 Constitution na sinabi na ang lahat ng mga sinilang sa Pilipinas na ang nanay o tatay ay Pilipino ay natural born, ay Pilipino. Kaya automatic na yon, na-cure ng depekto. Ano kayo ba talaga? Sinasamantala niyo yung binababoy ninyong ating batas. O hanggang dyan na muna, no? Tayo, nuclear reactor reacts. Boyeng, sabi mo, mawasak mga ebidensya sa war on drugs. O nga, nalala ko. Sinabi niya na wala na pala siyang ebidensya sa war on drugs. Tapos, bakit nasabi niya na ang mga pulis na pumatay sa war on drugs ay ba siya mga pulis din na pumatay sa Sabongero? Sinabi mo na wala, wasak ng piyang ebidensya sa war on drugs. Kaya tuloy, hindi naman nalunalong ICC kay Digo. Kasi inamin mo, wala ng ebidensya. Romel Bengson, naimba ka rabi, kada kayo amin. Kapsat ko. Maya Pabengi, mga kabalin ko, huwag kayong paloko sa mga kabalin natin na mayaman, kagaya kay Bong Pineda, sa Lito Lapid, tsaka si Jing Kapil. Sa mga Pangasinis, mga kamag-anak ko dyan, Masantos Sialabi, mga pamilya Sintino dyan. Si Jaime Aquino, dyan sa Mapandan. Si Marby Bautista, dyan sa, saan ba siya? Sa San Fabian. Yan lang pala masasabi ko muna. So, si Sir Benjamin, malapit na mamatay si Buying. Kaya kung ano-ano pinag-imbento. Yung nga, Romel Bengson, magandang gabi. Pastor Rodirabe, si Mercy Narbasa Susugi. Grabe ng pagkagahama ni Remulla sa kapangyarihan. Tama po kayo. Vincent Reyes. Kaya yon pinatay dahil sa TUP. Tapos maraming nakataya, patay talaga. O yun nga, mga TUP. Dapat sana mga TUP, hindi ba lang kayo sana ng TUP? Pero hindi kayo deserve mamatay na patayin ganun lang. DPDA, kaya all out na talaga siya. DPDA, katoto, ibig bang sabihin, sinanla na ni Remulla, kaluluwa niya sa asawang Marcos? Ay ganun nga, hindi lang sinanla. Itinaya niya na buong buo. Ibinigay ko na. Ganun ang nangyari. Domingo Baramida, dyan sa Santa Mesa, magandang gabi sa'yo. Si Carlos Castro, kung naimbestigahan ng mga malaman, isauli ang totoo. Malaman na sa huli ang totoo. Ito ang ibig sabihin.
Adeline C., parang Wild Wild West sa Pilipinas. O nga, Dennis Causing, kapatid ko. Magandang gabi. Idadagdag sa war on drugs para may mapalabas na ebidensya. Rolando Hoxon, Dr. Toto, sir, alanganin ako kay Boying Remulla, panay press release lang na imbestigahan, iba naman direksyon niya. Ay, yun nga, Ferdinand San Juan. Okay, Bing Dikito, mayad nga gabi sa inyong tanan, mga kraya, dyan sa Panay Island. Sa Antique, Aklan, kag sa Boracay, mayad nga gabi kaninyong tanan. Sa mga Surigao nun, marajaw nga duyom. Sa mga waray-waray na mga kapatid ko, may mga kamag-anak ko, mga kausing dyan, mga waray-waray. Maupay kagabi. Sa Kwadin, sa mga Maranao at sa mga Pakat, mapya magabi lakon sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Marayadom sa mga tausog na kapatid ko. Mga klalo sa mga kabats ko sa Mindanao State University, sa Marawi. Mga emisuans, magandang gabi. Maayong gabi sa tarang emisuans. Mapya magabi, lakon sa mga emisuans. Sa mga taga-Jensa na emisuans. Yung aking pamangkin, nakapasok sa emisyon Jensan. Okay, thank you Lord. Sino pa? Ang isa pa, yung mga nagtuturo pala ako dyan sa Philippine State College of Aeronautics. Mga scholars dyan sa PhilSCA. Magandang gabi. Sa Pasay, sa Robin Lantin. May reward yan, kaya pinapatay. O nga, Vincent Riguez. So, yan lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babalik po tayo kagad.